Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, dapat ikaw muna ay mag-like doon sa isang online gaming platform. 2 osas bata, millions of followers po to. Nagkalat po yung mga content creator na nagpo-promote ng online gambling. 50% of the current operators of online gaming are illegal. Napakalaking issue po ang online sugal sa bansa natin. Chair Tenko, sa presentation niyo po binanggit na 95 billion ng kita ng PAGCOR nang galing sa gaming operation. Ilang percent po ito ng total income? Imigit kumulang 96% din po ng total income natin. Sa online po, ang nakarehistro po na mga customers ay meron pong 30 million. Yung pong aktibong naglalaro, mga 10 million po. Most of them ay nanggagaling sa CDE market. Mga manggagawa, particular, mga minimum wage earner, and low income earners po. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Noong July 2025 po, may pinirmahan na Memorandum of Understanding ang PAGCOR at ang Ad Standard Council. Ano yung mga sakop po nito? Una, hindi na po pwedeng mag-advertise ng lantaran ang anumang uri ng online gaming operator, maski yung land-based casinos natin. Pangalawa, hindi na po pwedeng mag-advertise kung hindi dumadaan sa Ad Standards Council. Sa mga advertisements na nakikita natin sa kapaligiran ay meron pong paalala tungkol sa responsible gaming. Meron na po nakalagay sa ilalim, Ad Standards Council, may numero po, yun po ang pagpapatunay na dumaan ito sa kanila. Ang malaking problema po natin, nagkalat po yung mga content creator na nagpo-promote ng online gambling. At ito pong mga content creator na to, hindi sumusunod doon sa regulation as set by PAGCOR and the Ad Standard Council. Halimbawa, Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, dapat ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. 2 osas bata, millions of followers po to. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina, Ad Standard Council, authority approval po mula sa PAGCOR. Wala po kahit saan na nakasulat na gambling can be addictive. Paano po in-exercise ng PAGCOR ang kanyang regulatory power over these content creators and influencers? Totoo po yun, yung pinunan ninyo na isang online endorser tulad ni Ivana. Hindi po sila himingi ng permiso. We fined the online gaming company 1 million pesos and gave them a stern warning. Kung maulit ito, heavier fine and another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. Kailangan po na mapanagot dahil equally liable itong mga content creator at influencer na to sa pagkalulong sa sugal ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ang market po kasi ay CDE. Ang pinaka-vulnerable po dito sa pagkalulong sa sugal, lalong-lalo na sa online sugal, ay ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Totoo po na personal na choice kung ikaw ay magsusugal o hindi. Pero para sa isang gipit na manggagawa, makikita niya halimbawa si Ivana Alawi, si Vice Ganda, si Vic Soto na magpo-promote ng sugal, aakalain nila na po pwede naman pala kaming magsugal para lang makatawid dito sa aming pangangailangan sa aming bahay. Napakalaking issue po ang online sugal sa bansa natin. Marami po ang nalululong, marami pong mga manggagawa ang nagsasangla. Dating may kotse, ngayon may motor. Dating may motor, hahatakin yung motor. Grabe po ang social harm at social cost ng pagkalulong sa sugal. At natutuwa po ako dahil kaisa po natin ng PAGCOR para sawatahin itong mga content creator na nagpo-promote, walang habas na nagpo-promote ng online sugal. Tara na, kamanggagawa.